again, Be Moms, and welcome to another episode of our Be Mom interviews with Mami Ayo here. And today we have a very special guest. She's so young and passionate and active. And I do admire her because, like me, she is also a parang maraming ginagawa. Now, gone are the days that women, mga mommies like us, are just stay at home. Marami sa atin may mga sarili-sariling karera sa buhay. And today we're gonna meet someone who is just that. Siya po ay isang digital entrepreneur. But what's more impressive is that she is a full-time mom of four, just like me. And mamaya alamin natin kung anong mga edad ng mga yan. Pero another intriguing and really admiring about it is that she is homeschooling all four of them. So what does she do exactly as a digital entrepreneur, and why are we having this conversation is for us to find out how can we squeeze in all of these things, managing things at home, managing your career. Can you still keep your sanity in all of this? Let's find out. Let's welcome Mommy Jean Robrigado. Hello, Mommy Jean. Hi. Hello, everyone. It's so obvious you look so young. Can you tell us how old are you? No, I'm not young. 35. 35. Ilan na? 35. 35, and you have four kids. Tell me about the ages. Yung panganay ko is 11 years old. Next, yung kambal, 9 years old, dalawa. Tapos, yung bunso ko is 7 years old. Kaka-birthday lang pala. Grabe, no? When I first did the homeschooling, somebody told me that I was crazy. Did you also hear that part when somebody told you na, are you sure about what you're doing? Are you not killing yourself? Wait, gagawin mo yan? That's true. Actually, ang first ko na narinig ng parents ko mismo, yung mga family members, sabi, kaya ba talaga? Kasi they are traditional talaga. Sabi nila, you have to go to school. I grew up in a family na dapat first honor ka. Second honor, hindi pwede. Mga ganon. So, there's nothing wrong with that naman. Pero, this is my kids eh. Parang iba yung direction namin. Kasi yung typical na regular schooling, ang focus is more on employment. So, kami sa homeschooling, mas gusto namin maging sila. Kung iba ba, mas gusto namin na okay sila sa sa business kasi this is parang ito yung direction na that's good to hear. I love that. When we say you are entrepreneur is someone who takes risks, someone who finds solutions to problems. At yun nga, gusto ko malaman, tell the Bee Moms today, what do you do exactly as a digital entrepreneur? Okay, so actually ako yung virtual assistant ng aking asawa. Coach Okay. Louie is a freelance parang freelancer siya na coach na mga nagsa-start pa lang and paano magkuha ng clients and paano mag-build ng funnels, yon. So pretty much ako nag-aayos ng schedule niya, ng email niya, tsaka ng buhay niya. Sabi niya, ako daw yung glue niya. So parang teammates kami dito. So kapag hindi ako okay, may hirapan siya. So ganon. Tapos I also have my own clients na more on e-commerce siya. So ako yung nag-manage ng social media nila, nagpo-pull ng statistics, yung mga ganon. And may calendar din and may email management. So parang virtual assistant ni Coach Luis tapos virtual assistant ng clients in the US. Oh, wow. So you're really talking about skill in time management, no? Hindi pwedeng, kasi ikaw minamanage mo na yung sarili mo, yung bahay mo, asawa mo, iba pa mga clients. What inspired you to do this? Were you working before na talagang traditional, you had to leave home at 8? I mean, start work at 8 and end at 5, tapos uuwi ka sa gabi na nagbabiyahe ka pa. What was the experience for you? Okay, I started working young talaga. 18 years old pa lang nag-call center na ako. So, hanggang sa na-promote ako ng 20 years old supervisor. All my life, nasa higher management, upper management. So, it was really tough nung nag-shift ako from motherhood lang. Naging plain motherhood lang talaga siya after my fourth child. Parang dati
okay naman. Tapos ngayon, umiiniyakan ko talaga yon kasi Okay. iba yung corporate world eh. Tapos iba yung yung wala sa bahay ka lang. Ano Pero yung pinaka-na-miss mo sa corporate world? trainings, tapos mag-handle talaga ng tao. Yun talaga yung forte ko, yung kung paano siya, eto, mag-manage ng tao at mag-manage ng schedule. Oo. Oo. Mm-mm. So yun. Aside of course, yung kita, syempre nakakamiss din Oh yun. yes. Nung dati, kasi yung love story namin ni Luis, ako yung Yun, supervisor sige. niya. Oh, really? This is the first time I heard about it. Oo, it ako yung supervisor niya. Tapos, dun pa lang, office romance pala to. Dun pa lang kami una nagkita. And he was younger than I, pero we clicked talaga. Tapos doon namin na-realize na sige, let's start a family, ganyan. Tapos, nag-start siya na parang gusto ko rin na na maging supervisor din or maging manager din. Parang Oo. ganun. So doon nagdaan na yung drive niya na mag-improve. And lagi niya sinasabi sa akin yun na na ikaw yung ko, parang inspiration. Ikaw yung Eh? para maging successful. Sabi nga 'di ba, ako daw yung parang influence niya noon. So ngayon, nung nag-stop ako bigla sa corporate, bigla akong na-realize na, hala, ano nang gagawin ko? I even had to be honest, I had postpartum depression Aha, after yeah. kasi parang feeling ko parang wala nang sense. All my half Yeah. of my life ako ay nasa office. Pero come to think of it, after a few years na na-realize ko yun, hindi naman talaga worth it eh. Kasi ang plano talaga sa akin ay maging mother at mag-rear ng Okay. bata papunta sa magandang future, para dun maging legacy din sa mga niya, sa mga susunod na mga henerasyon. True, true. So I started noong 2017. I think that was last week of April. Nakita ako ng VA na na post. Ah. Haba-haba ng post. Tapos sabi, kailangan daw Core i5 ang computer, tapos may Mhm. and during those times, okay naman yung sahod, pero ni Luis, pero saktuhan lang. So Oh, yeah. noon, wala pa kaming internet, wala rin kaming computer. Ano lang siya, parang hindi ko alam kung hindi dun sa specs na kailangan ng company. So, ang ginawa ko, yung maternity benefit ko, yun ang pinangkabit ko ng internet. Matalino na mami. Pinangkabit ko ng internet, tapos hindi may sinave akong konting amount. Hindi ko muna binili hangga't hindi ako nakukuha doon sa VA company or hindi pa ako nagkaka-client. So, sinave ko lang talaga yung part ng benefit, tapos hanggang sa makakuha ko ng sarili kong client. Ngayon, April yon, so nagkaroon ako ng client May, hanggang mag-November, doon namin na-realize na ni Luis na mag-stop na siya sa work niya, sa office work niya, regular office work. Ngayon, lumipat na kami sa online freelancing talaga. Talagang nag-nerd na kami kung paano namin Gumanda na ang kita, definitely. At mas Oo, okay na to. naalala ko, ang first client namin, parang member siya ng simbahan. Tapos, um, ang first client namin, dalawa kami nun. Nasa pa siya, nasa YouTube siya. Hindi pa namin pinapakita. Pero eventually sa mga estudyante niya, ipapakita niya yung humble beginning. So, dalawa kami noon. First client namin na na-close was 3,800 yata yon. Oo. Pwede pala tong mag-close ng ganito kalaki. So, Oo. actually, first namin was $5,000 noon. Tapos sabi niya, kasama na Really? nun, may mga virtual assistants na iba na 6. Sabi nila, bakit Mm. pwede bang kayo muna, i-try muna namin kayo. O sige, 3,800. Yun. Umokay naman. Umokay siya Yeah. sige, 3,800 tayo. So yun yung very first namin na malaking client na sunod-sunod na from then. Story kasi tulungan kayong dalawa mag-asawa. Oh Parehas yeah. kayo, no? Talagang you are gearing towards a common vision for you and your family. And the humble beginnings are there. Kasi nga, minsan ang hirap
makarelate yung mga mommies minsan na kaya ba talaga namin gawin to. And yet you're proving to us that you actually did it and you started with the first humble client and then you grew and grew and grew. Now, of course, over the years, 2017 when you started and you're 2023 today. So ngayon, gusto ko malaman, meron ba talaga mga special strategies, special handling para naman magkaroon ka ng tinatawag na boundaries when it comes to, when you have to tell your clients, you can work, they cannot interfere with your family schedule. And you also set boundaries with your children when you're tired. Hindi naman pwedeng ubus-ubus ang energy mo kasi nga babalik at babalikan ka ng kapagwara na yan. So how do you set those boundaries? What strategies do you do? Okay, yeah. So sa clients, before on the get-go pa lang talaga, pre-onboarding pa lang sinasabi ko na may emergency protocol ako. Like, kapag may sakit yung anak ko, emergency talaga to. Kahit lagnat, magsasabi lang ako ng 911 day ko ngayon. So, sasabihin ko Tapos, okay yung clients doon. Actually, I realized na it's a strategy na yung mga clients, yung mga high-paying clients, mga premium clients, sila yung may mga ganito na kapag nag-set ka ng boundary, sila yung willing mag-pay sa'yo ng mas malaki. So, yun. That's one, pro tip. Yes, that's meron din akong actually, meron din akong mga golden hours na tinatawag na kunyari, eto, ganitong oras lang ako, 12 to 2, 12 midnight hanggang 2 a.m. Ito yung prime hours na makakausap mo ako, mabilis ako mag-reply, yung mga ganyan. Sinasabi ko na siya on set of pa lang, from the get-go. Tapos, meron kasi akong mga may mga boundary enforcers ako, yung mga anak ko. Ano yun? Mami, 12 o'clock na. Last 5 minutes ka na dyan sa work. Mami, 2 o'clock They na. know. They know Yes. they are involved. Yes, kasi sa amin kasi, dito sa namin, sa bahay namin, as much as possible, alam ng isa't isa kung anong ginagawa ng isa. So, yung calendar, kita nila yan, alam nila yan. So ganon, parang, Mami, stop na yan. Nakapost ba yan sa walls ninyo? Is it something that they can look on their, nandyan talaga nakapost? Yes. Yes. Especially, tinatawag namin, kunyari, Kamba Monday, tapos, movie night Friday namin, mga ganon. Yun yung mga lagi nilang nilulook forward. Tapos dapat natutulog ako. Kasi kapag hindi ako natutulog, parang magiging sila, matatakot silang lapitan ako. Kasi, Speaking of sleep, getting the enough time of sleep, ilang oras ka natutulog? ay, sa akin enough na yung 6 hours. 6 hours. Pero na may bawi-bawi ka ba niyan pagdating ng weekend? Hindi ako naniniwala sa bawi-bawi kasi. Walang gano'n. Tulog ka na, okay na agad ako. Parang fresh na ulit yung yung mind. Tsaka pala, sa akin, sa work, pag ako nag-work, gusto ko office lang. Kasi I realize na kapag hindi ako nag-office lang, tapos nag-multitask ako sa baba ko, niyan habang nagluluto ako, tapos bigla akong magre-reply. As you were saying, hindi kailangan sa'yo yung mga bawi-bawi, 6 hours. So, kamusta naman? How do you feel? Do you feel refreshed at all? Mga ganong oras lang ng tulog? Actually, kapag nakaramdam ako ng antok, si Luis talaga nagsasabi na sa akin, itulog mo na yan kasi it's your body calling you na kailangan mong ipahinga. Buti na lang, that's the blessing of working from home. You can sleep anytime you need to. Tapos, sinasabi niya sa akin, actually, hindi talaga ako naniniwala sa bawi. Kapag nantok na ako, yun lang talaga yun. Tapos, You're just really listening to your body. yes. Tapos sleep na lang ako ng sa gabi, 2 p.m. kasi, 2 a.m. midnight, ay ng madaling araw, nag-stop na ako mag-work. Tutulog na ako niyan. Yeah. So, meron ka bang katulong sa bahay or kayo lang? That's actually a question. 6 months kaming wala ngayong kasama sa bahay. Pero we realized na yung success namin sa mga past few months and years namin na nakasalalay doon. Yung parang outsource mo yung yung kailangan din. Yes. So hindi ba dapat may guilt? 'Di ba kasi minsan nakakaramdam ng guilt yung mga mommies na they have to get hire someone to help them in the household chores. But for you, you're telling us hindi naman kailangan mag-guilty ka sa part na yun. It's something that you can also outsource. Yes. Anything about my kids, it's me. 100%. Pati pakain, pati lahat.
kung lahat ng kausap ako. Ako yung yaya. So, mag-hire ako. Siya yung upkeep ng house, ako yung upkeep ng home. So, Okay. yun ang division namin. Siya na yung bahala mag-isip nung ano kayang lulutuin natin. Basta sinabi ko na sa kanya, ito yung meal natin. Kasi na-realize ko na yung time ko, mahal siya. Kung pwede ko, Oh, magkano kasi na kaya per hour nito ni Mami Jean? Di ba gugulang dapat kami ganun ng tayo, away. Mami? So, kino-compute mo talaga. Kasi sayang nga yung productivity mo if you will be drowning lang sa paglalaba. I mean, we're not demeaning this kind of things that we do. Kasi noble yan. Pero what if you can just get somebody and then you can double your productivity? O ano naman kasi naman ang rewards for that when your children understand na, hey, mommy needs to also have some rest, need to do some work. Ano yung sinasabi mo sa kanila? Why are you doing this? Ah, from the get-go talaga, alam na nila yan. Okay, we are saving this for this. May kami, parang hindi namin masasabing vision board, pero meron kaming goal for this year. Kasama sila sa nag-goal. So, umpisa pa lang talaga. Actually, December pa lang, nag-goal na kami. Start na. So, yon. So, alam nila yung goal namin and alam na nila yung direction. Kung magkakaroon ba ng changes, yun, nag-uusap-usap kami. Tsaka, kaya nga sila yung mga enforcers ko, oh, mami, stop ka na sa work. Tama na yan. I Kasi, love that. tsaka, I love that. tsaka, yun na nga, dun sa, going back sa question na, ano yung mga ginagawa ko, yung pinaka-effective sa akin, una, may kasama sa bahay. Pangalawa, yung may office. Yung office talaga, parang hindi mo na Mhm. pag nasa office na. Ayan ba yung office mo ngayon? Oo, actually may office mate ako pero wala siya ngayon dito. Sabi niya interview daw muna. Pero ito yung office. Ito yung office. Ayan, oo. Why is it important for you to establish your own space? Oo, kasi una, hindi kakatok yung mga anak ko. They respect that this place is for money generating room. Yun ang nila. So, eto. Tapos, pag nasa baba kasi ako, pag bumaba ako at nag-umpisa na akong magsabay ng pagluluto at pagkain, at mag-work, ang tendency ko, kakausapin ako ng kids. And I don't want that to happen na kakausapin nila ako. Medyo hindi ko sila mabibigyan ng focus. Minsan naiirita pa ako. So, Oo. gusto ko, isa lang ang focus ko. Tsaka kapag nakakausapin ako ng anak ko, 100% yung focus. Kasi never sa akin talaga yung hindi ko kakausapin ng nakaharap yung kid at yung yung hindi ko maintindihan yung concern. Yung mga measures na ginagawa mo, clearly you know what you're doing and also you are involving the entire family in whatever you're doing nga. Tsaka, ang nakikita ko na dapat, hindi naman, kahit super moms tayo in a way that we work alongside with our husbands and also we also try to provide as well. Hindi na naman kailangan na maging super stressed din tayo. No? We can be super moms without being super stressed. Okay, so going to that final question. Ano yung mga support network mo? Like, do you really have like a close-knit group where somehow doon ka minsan nag-event o kaya naman, ano yung mga ginagawa mo para yung tinatawag natin mga self-care after feeling this long hours of work? Minsan, alam mo, iba-iba rin ng mga kliyente. Some are quite easy to handle, others are just parang gusto mo nang i-let go. So, pag namarating ng mga ganitong panahon na parang, teka lang, na-overload na ako, na-overwhelm na ako, what's your way of coping up? Actually, over the years, meron ako mga close-knit friends talaga before. Pero as I mature, na-realize ko na ang mga friends pala namin, 35 ako, so mga friends namin, mga 45, mga ganon, medyo Sure. sa amin. So, meron akong ganon na nakakausap ko kasi medyo hirap ako. Kunyari, may isang mama group ako na sinalihan. Tapos, puno ng vent, nagra-rant, mga nag-vent tungkol sa problema nila na walang solusyon. Solution-oriented ako na tao. So, kunyari, nag-vent ka lang, tapos walang nangyari, parang nauubos yung battery ko. Parang ganon. So, Sa halip na nakadagdag sa pag-drain ng oo, battery. imbis na Mhm. parang mas gusto ko yung combination ng medyo may mga leadership na kasi marami akong natututunan. So, kapag nagsabi ako, tapos nagbigay ako ng insight, may idadagdag sila. Kasi
yun parang nurture yung ano ko. Mm-mm. Kami ni Luis talaga ever since hirap kaming makapag ano sa ka-age namin. Parang hirap na Parang high makipag five tayo dyan. Ako din, I gravitate towards older people. Gusto ko yun. Ayoko din yung mga nagbe-vent lang kasi nga, parang, teka, where are we going with this one? Parang nag-ano lang tayo, chika-chika na wala namang pinupuntahan. Sabi nga din, no, you're the average of 5 people you are always with. So, importante din yung mga tinatawag natin mga connections. Ayun. May mga spiritual habits ka ba na nakakatulong sa'yo? Oh, okay. So ako kasi pag ano ko, strategy ko, the night before or the night before I sleep, kailangan nakaplano na ako for tomorrow. Kasi Okay. kakaroon ako ng ano parang di ko alam, parang naubos yung energy ko pag nagpaplano pa lang ako ng to-do list ko sa kinaumagahan. Umaga. Oo. So night planner talaga ako. So sa gabi, pinaplano ko na. Tapos sa umaga, hindi ko talaga minimintis talaga na magbasa at mag-pray. Kasi yun talaga, parang di pa ako magsi-CR, kailangan ko muna mag-pray. Mga ganon. So parang ano sa akin yun, para sa akin, spiritual and temporal talaga yung isa lang siya. Yung standard ng spiritual Oo. I is love. Oh, ang dami-dami natin natutunan sa such a short time with Mommy Jean. So ngayon, let's ask Mommy Jean about those moms today who want to make that big change or shift from working away from home and probably may consider also working na nasa bahay na tayo, yung mga mompreneurs na nasa digital din kasi hindi lang naman puro traditional business pwede natin gawin. Ngayon nga, nakikita natin the rise of digital entrepreneurs. So what are some of those things you can share with them para naman dahan-dahan nila makita yung perspective that they too can also do what you're doing now? Oh yeah. Isa lang message ko. Kung ano man yung yung ginagawa nyo ngayon, sige, keep doing it, pero pagdating sa sa digital, I think it's a redirection na talaga na kung kung ang world natin ay papunta na doon. So it's better na maka-catch up na tayo as early as now, and also makapag-focus kasi we only have one shot at parenthood, especially mga working mothers. It's the best time na makasama natin yung mga bata at nakita nila yung example natin kung paano yung work ethics sa bahay mismo. So yeah. Is there any pages or anything you want to promote? Tell the moms where they can follow you, probably they get in touch with you if they have some questions. Okay, same one unit lang kami ni Coach Louis. So kung meron siyang ngayon workshop siya sa November 11th, 2 p.m. It's a 2 to 3 hour workshop, depende kung sino yung kasi yung interactive. So depende kung gaano kabilis gagawa yung mga ng activity yung mga participants. So November 11th, meron ding coaching na one-on-one si Coach Luis. Tapos yon, more details will be discussed about it kasi ina-applyan siya. Kailangan applyan muna ba? Kasi hindi lahat para doon sa coaching na yun. We're gonna post that link here pag natapos yung video natin. Well, B-moms, you have witnessed, you have heard it from her, that it's possible for you to be productive. It's possible for you to earn money habang nasa bahay ka and to manage everything. You don't have to go insane. You don't have to really come up with, yung mga hard to follow na mga ideas. But look at Mommy Jean today. She's young and she's doing it. So thank you so much to all the mompreneurs out there. Saludo kami sa inyong lahat. Thank you so much, Mommy Jean.